Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ito pag-usapan natin, no? Nabisto na nga ba itong si Representative Leandro Lebiste mga babayan? No, at siya nga po ay nakuhanan ng CCTV samantalang ito po, no, si dating Yusek Cabral mga babayan ay sugatan po. No, matapos po ang sinasabing di umano'y pag-agaw ng dokumento netong si Representative Lebiste. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so eto mga babayan, grabe no, talaga namang mainit na mainit po no, etong usapin dito po sa Cabral Files na to mga babayan, dahil ngayon po no ay may lumabas na po na testigo mga babayan na di umano ay isa po sa mga staff netong si Yusek Cabral mga babayan na nagsasabing puwersahan nga daw po no, puwersahan nga daw po yung pong pag-agaw ng dokumento netong si Leandro Lebiste di umano dito po kay Yusek Cabral mga babayan. At ito po yung picture na yan mga babayan na kung saan ay makikita po no, ito pong si Congressman Lebiste mga babayan na nasa opisina po netong si Yusek Cabral. At dito naman po sa isang picture ay makikita po natin no, yung pinakitang kamay po niya na may sugat mga babayan. Ayan no. Yan po di umano ay galing po no, sa sugat, galing po sa papel. No, mga babayan na inagaw po no, netong si Representative Lebiste mga babayan. Di umano dito kay Yusek Cabral mga babayan. At sinasabi nga nila no, peke daw itong picture na to. Pero peke, yung damit po niya yan po yung mismong damit no, nasuot ni Yusek Cabral doon po sa CCTV mga babayan. Yan po yung damit na yan, no, yung printed na yan mga babayan. Okay, so ito po no, panoorin natin tong video na to na kung saan nakuhanan po. Ayan no, nakuhanan po ng video itong si Lebiste mga babayan na nandoon po no, sa DPWH office netong si Yusek Cabral mga babayan. Okay? So ito po. Sa pilitan daw ang pagkuha ni Representative Leandro Lebiste sa mga files ni umaang dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Sa pilitan daw mga babayan. No? Sa pilitan daw po ang pagkuha ni Representative Lebiste no, dito po sa mga Cabral files na to mga babayan. Ayon sa ilang staff niya na nakausap ng GMA Integrated News, itinanggi yan ni Lebiste. Okay, so may mga staff po na nakausap itong GMA mga babayan. No, staff po at GMA po yung nag-interview sa kanila mga babayan. Hindi po yan nagsalita, no, nagpa-press con. Hindi po yan hinarap ng DOJ, hindi po yan iniharap ng ICI, hindi po yan iniharap ng DPWH sa isang press con. Ito po ay interview ng GMA doon po sa mga mismong staff ni Yusek Cabral, mga babayan. Okay, so ito po yan. May report si Joseph Moro. So ito po yung ating highway, yung edge. Tapos yan po yung actual na ravine. Ginawa ng 3D scan ng PNP Forensic Group ang bangin sa Kennel Road, Tuba, Benguet, kung saan nakita ng patay si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Mahigit 16 na metro ang lalim ng bangin, sintaas ng gusaling 6 hanggang 9 na palapag, pero wala pang 1 metro mula roon. Ang pinaghulugan ni Cabral, indikasyon daw na walang tumulak sa kanya. Base sa mga bali sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Cabral, sigurado silang nahulog siya na unang paa bago na bagok. Kung tinulak ito, chances are, lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gasgas din po. No?
pati yung likod, may gas-gas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Isa si Cabral sa mga sinasabing pangunahing karakter sa mga anomalyang flood control projects. Ang anumang nalalaman niya maaaring taglay ng tinaguriang ngayong Cabral Files na meron daw kopya si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Pero para sa ilang tauhan ng DPWH, parsahang kinuha ni Leviste ang mga yan. Eto po. Pwersahan daw pong kinuha yung mga files, mga babayan, no, itong Cabral Files. Pwersahan daw pong kinuha ni Leviste. Yan po ay ayon sa mga staff, mga babayan. At ito po, no, kuhang-kuha po siya sa CCTV. Ito po nga si Leviste, no, na nandiyan po sa opisina ni Cabral. Number 4 ng puntahan ni Leviste si Cabral batay sa kuha ng CCTV sa DPWH Central Office. Nakunan pasado alas 5 ng hapon nung lumabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pumunta sa programming office. Kasunod ni Leviste si Cabral. Ayan, mga babayan, yan po yung suot niya ni Yusek Cabral. Lumabas silang dalawa mula sa programming office, kita may hawak na ng mga papel si Leviste habang may tila ipinapaliwanag si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Ayan, hindi daw po nakita sa CCTV pero nakita po na pumasok siya doon sa opisina. Hinahanap daw ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa proyekto na sa 2025 General Appropriations Act. Ang tanong kasi dito, mga babayan, no, bakit kailangan niyang hanapin? No? Sino ang nag-utos kay Leviste na puntahan si Cabral, mga babayan? Bakit kailangan niyang hanapin? Bakit kailangan niyang kuhanin, mga babayan, itong mga files na to? No, yan po ay mga katanungan lamang natin. Diba? Bakit kailangan po niyang kuhanin etong mga files na to? Gayong kung September po niya yan kinuha, ang laging tanong natin, bakit ngayon niya lang inilabas, December, yung files na yan? Diba, mga babayan? Hindi kaya yung Cabral Files na yan na kinuha ni Leviste ang isang naging dahilan kung bakit yan ginawa ni Yusek Cabral? Mga kababayan, ano sa palagay po ninyo? No? Iniwan nila ang dalawa. Kasi alam nating napaka-sensitive po na nilalaman ng mga files na yan eh. Diba? Baka may mga mabibigat talagang tao na nasasangkot po dyan. No? At baka meron po naging usapan itong si Leviste at si Cabral, mga kababayan, na hindi po nasunod. Hindi po natupad. At siguro, dahil na pe-pressure na si Cabral, nagawa na po niya yung mga bagay na yon. Baka lang naman po, katanungan lang natin. Sa opisina ni Cabral pero pumasok na may narinig na raw silang kalabog. Nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si Ma'am po, parang kung wag naman, ano po bang kailangan nyo? Yon, mga kababayan, di ba? Bakit kailangan yung videohan? At yun nga po, ayon dito sa staff, no? Ano sabi? Wag naman daw, mga kababayan. Kung ano daw ba yung kailangan talaga, no, ni Leviste. So, ibig sabihin, mga kababayan, nagpunta doon si Leviste na hindi alam ni Cabral. No, basta na lang siya pumunta ron na hindi alam ni Cabral na pupunta si Leviste. Kasi hindi naman niya tatanungin 'di ba? Kung ano ba talaga yung kailangan ni Leviste. At bakit siya biglang nagvi-video doon, mga kababayan? Sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si Ma'am po, parang kung wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong.
Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to, public documents lahat to. Dapat hindi nyo to tinatago sa akin. Dapat Exactly. Public documents, mga babayan. Bakit itinago ni Leviste? Diba? Yun nga yung sinasabi natin. If you want transparency, sabi nga niya, dapat ilabas itong mga files na to. Ito ay public documents na dapat makita ng publiko. Nahawakan niya yung dokumento since September. Bakit hindi niya inilabas? Diba? Yun yung tanong natin. Bakit hindi niya kaagad inilabas yung mga dokumento na yan? Bakit ngayon lang? No? Kung sinasabi niya kay Yusek Cabral na yan ay public documents at dapat makita ng taong bayan, bakit ngayon niya lang inilabas? Kung kailan wala na si Yusek Cabral. Di ba mga kababayan? Yun yung nakakapagtaka lang po doon. bakit may tinatago ba kayo? Ano to, public documents lahat to. Dapat hindi nyo to tinatago sa akin. Dapat binibigay nyo sa akin. Nasugatan pa nga raw si Cabral na makapag-agawa ng dokumento kay Leviste. Ang alam ko, paper cut. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. Ito yung maganda. Nasaan yung mga video na yan ni Leviste? No, kung siya ay nagvi-video, mga babayan, nasaan kaya? No, yung mga video na yan ni Leviste. No, nung kinukuhanan niya, yung mga nang eksena na yun, kasi imposibleng hindi niya nakuhanan no, nasugatan si Yusek Cabral. Imposibleng hindi nakuhanan yung sinasabi dito na mayroong dugo doon sa mga files. Diba mga babayan? And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Huwag naman. Kasi may sugat na po si Ma'am How was she reacting? Wala ho. Nakatayo na lang po siya sa gilid. Tapos sabi niya na, tissue, ganun. Kasi may sugat ako. Niutos ni Cabral na bigyan siya ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taon 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yun, sa NEP at sa GAA. Hindi yan yung request. Request ng mga congressmen, mga kasilid. Hindi po. Hindi po. Kung saan located yung project, bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Hindi namin sure po kung ano yung summary na tinutukoy po. By name. By name. Binigay po ay yung 2026 summary ng revised NEP and HGAP. Meron din naman na mga iba na finurnish sa Senate. Yun na po yung mga hiningi din ng Committee on Finance. Like the summary on from 2023 to 2026 na not sure kung NEP yun or HGAP. Pero nainip daw si Leviste kaya pinuntahan ng opisina kung saan piniprint ang mga dokumento. Asapilitan daw ng opya si Leviste ng files. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na Kong, wag naman ganito. Umabot So eto na ngayon yung picture na yan, mga babayan. Diba? Diba? Hindi siya nakapagantay, sabi ng staff. pa nga po ako sa point na sabi ko, kung empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Tumigil daw si Leviste nang dumating si Cabral at umalis ng DPWH ang kongresista pasado alas 6 ng gabi. The entire time na nagsasalita si Kong, ang inisip ko, patay na yung tao, tapos nag-iimbento ka pa ng kung ano-ano. Yun na nga, mga babayan. Diba? Yun yung iniisip ng taong bayan eh. Bakit ngayon niya lang inilabas yung files na yan kung kailan wala na si Cabral? Hindi na makakapagsalita yung tao eh. Hindi na niya madidepensahan yung sarili niya. Alam niyo, nakakaawa si Yusek Cabral. No, sa totoo lang. Diba? Parang nagamit siya dito talaga eh. No? After makuha yung documents, hindi inilabas kaagad lahat ng laman ng documents, mga babayan. No? Tapos,
Ganyan pa yung nangyari. No, sabi nga no staff dito, napapanood niya. So siguro isa to sa staff na nakakita na nagsisinungaling etong si Leviste. Na gumagawa pa ng kwento, mga kababayan. Diba? Ang sakit isipin nun. We know that what he's saying, definitely po kasi hindi naman nagbigay si ma'am ng authority. I was there the entire time. Alam kong hindi yun walang authority na parang may authority dun sa printed, pero meron pa po kasi siyang ibang mga statements na ina-attribute kay Yusek. Umamin si Leviste na noong araw na yon sinadya niya ang isang assistant secretary ng DPWH bago puntahan si Cabral. Pero sagot niya tungkol sa agawan umano ng dokumento. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Yun na nga eh. Yun na nga nakakatawa doon, mga kababayan. Diba? Yun yung nakakapagtaka ron eh. So sinasabi dito ni Leviste, mga kababayan, bakit ngayon lang nila sasabihin kung totoo yan? Ibalik natin sa kanya yung tanong, bakit ngayon mo lang nilabas yung files kung kailan patay na si Cabral? Diba? Sinasabi niya yung mga bagay na yan, no, samantalang, ang tanong kasi, bakit ngayon mo lang nilabas yung files na yan kung kailan patay na si Cabral? Bakit ngayon mo lang pinagdidiinan talaga yan? Bakit ngayon mo lang talaga totally in-expose yung dokumento na yan? Di ba mga kababayan? Bakit? Kailangan ba ma-scan muna lahat yung laman yan bago ilabas? Baka may mga kaalyado, may mga kakilala, no, na kongresista na matatamaan dyan sa mga files na yan. Diba? Alam nyo, laro yan, mga kababayan, no? Laro po yan. Simple lang, parang di natin napapanood sa mga pelikula eh. Diba? May mga napapanood tayo sa pelikula na may hawak na dokumento yung isang tao, no, para hindi makapagsalita yung ibang tao. No? Ang tawag doon, blackmail. Diba? Sige. No, hindi kayo pwede magsalita. Hahawakan ko tong dokumento na to. Hawak ko kayo sa leeg. No, kasi once nagsalita kayo, o once hindi kayo sumunod sa gusto ko, no, sasabog lahat tong baho ninyo. Dahil may hawak akong dokumento. Kailangan sumunod kayo sa lahat ng sasabihin ko. Ganun yun. Yun napapanood natin sa pelikula. Diba? May mga napapanood tayong ganun sa pelikula eh. Diba? Wala ngayong magawa yung mga tao kasi hawak sila sa leeg. Diba? May hawak na dokumento laban sa kanila. Diba? Yun yung problema dyan, mga kababayan. Able to get some documents in the desktop. Mhm. Okay. Hindi mo na sabihin I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. Ako, kung transparent tayo, kung Leviste, ilabas mo lahat yung files na walang inedit. Ilabas lahat yung files na walang inedit. Yun yung maganda ron. Para makita natin na talagang transparent. Diba? file na ako, sir. Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, huwag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo lang lahat ng meron ka. Yun na nga ang problema doon. No? Wag daw tanongin kung ano yung files na meron siya. Ang ilabas daw yung files na meron si Secretary Vince. 'Di ba? What if pag gawin natin, umupo kayo sa isang upuan, iharap niyo lahat yung files. Sino kaya ang lalabas na sinungaling at sino yung maglalabas ng mga totoong files? Mga babayan. 'Di ba? Kasi lumalabas niyan, pagka nilabas ni Secretary Vince Dizon yung dokumento na hawak niya at hindi nagtugma doon sa hawak ni Leviste, sasabihin niya edited. No, inedit yung mga dokumento ni Secretary Dizon. Siyempre, sino mapuputukan? Si Dizon. DPWH, Ombudsman. Dahil sila yun lalabas na magagaling eh. Sila lalabas na malinis, mga babayan. Diba? Ganon kasimple. Ginagawang tanga mga Pilipino. Git ni Leviste, ang mga ginawa niya sa opisina ni Cabral ay may basbas daw ni DPW Secretary Vince Dizon. So parang bumabalik pa ngayon kay Secretary Dizon.
'di ba? Na parang siya pa ngayon ang may kasalanan. Paano madidepensahan ni Cabral ngayon yan? Wala na si Cabral. Hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. Andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. Na on the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Pero pinabulaanan nito ni Dizon. Sending district breakdown, absolutely. Pero yung pag-nakaw niya ng fans commander, walang imprimatur yan. Yung yung nakipag-agawan siya ng papel kay Cabral, walang imprimatur. Walang imprimatur. Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Already with the ombudsman. So, yung ombudsman will decide what to do with those documents. Sa isang video message naman, sinabi ni Assistant Ombudsman Nico Calabano na noong puntahan ng mga investigador ng Ombudsman si Leviste sa mga panahong buhay pa si Cabral, hindi raw kompleto ang ibinigay sa kanilang Cabral files. Taliwas daw sa mga pahayag noon ni Leviste. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness, to specific inquiries. But he did not present the entire set Yun na of nga. files he claimed to possess, even when asked to do so. Itinanggihan ni Leviste. Ipinakita ko po more than what they asked for. Dahil hindi nga po hiningi sa akin ng ombudsman. Pinakita ko, kusa ko po, na pinakita ko. Hindi nga sila interesado noon na mag-spend more time pa on the files. Joseph Morong Yun na nga yun yung masaklap doon, mga kababayan 'di ba? Maganda yan, magharap-harap sila. No? Isang upuan, harapan, para magkalinawan, malaman sino talaga sinungaling. 'Di ba? So ano masasabi po ninyo diyan, mga kababayan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.